ba naman yan, Brad? Linggo naman ngayon. Sumama ka na sa amin mag-inom. Minsan-minsan lang to. Buong linggo na nga tayong nagtrabaho tapos ayaw mo pang magliwaliw. Tara na, hintayin ka namin. Pagod joke ni John Ray sa katrabaho niyang si Alfie. Naku, wag na. Bakit ba kasi hindi kayo nagsasawang ayain ako sa inom na yan? Alam niyo naman na wala akong bisyo. At bukod pa dun, naghihintay na yung asawa ko sa akin. Nangako ako sa kanya na sabay kaming kakain ngayong gabi. Mauna na kayo. Pagtanggi naman ni Alfie sa kanila. Ayon sa mga malalapit na tao sa buhay ni Alfie, talaga namang bibihira na lamang daw makakita ng isang lalaki na katulad niya. Dahil pagkatapos nito sa trabaho, ay agad naman itong umuwi sa kanyang pamilya. Wala na itong oras para mambarkada pa. Sa halip ay ginugugol niya na lamang ang kanyang natitirang mga oras sa buong araw para makasama ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak niyang si Martin. Oh mahal, nakauwi ka na pala. Halika, kumain na tayo. Masayang wika ni Elizabeth nang makauwi sa tamang oras ang kanyang asawa. Yun no, may hapunan na. Napakasweet talaga ng misis ko. Pang-aasar ni Alfie habang binababa ang kanyang bag. Syempre, alam ko namang lagi kang pagod sa trabaho. At alam ko rin namang pagod na pagod ka ng tanggihan yung mga katrabaho mo doon sa sinasabi nilang inuman. Sagot naman ni Elizabeth nang nakangiti habang lumalapit kay Alfie para halikan ito. Naiinis na nga ako eh. Bakit ba hindi nagsasawa yung mga yun na mag-inom? Ang dami-dami dapat problemahin sa buhay, uunahin pa nila yun. Sagot naman ni Alfie sa kanyang asawa. Alam mo kasi mahal, bibihira lang yung mga lalaking katulad mo. Hindi nila maiintindihan kung ano yung iniisip mo. Dahil para sa kanila, lagi nilang deserve na magsaya. Masakit man aminin, pero yun ang dahilan kung bakit hindi umuusad ang buhay nila. Nagtatrabaho lang sila para magsaya. Eh kung gayahin ka nila, wika ni Elizabeth. Ha? Ano bang meron sa akin? Tanong naman ni Alfie. Eh di ba, hindi mo naman gustong maging permanente sa trabahong yan. Nag-iipon ka lang naman para sa business mo at pagkatapos aalis ka na dun. Kaya nga proud na proud ako sa'yo. Kahit na maaga tayong nagkaanak, hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo kami pinabayaan ni Martin. Wika ni Elizabeth habang tinatapik ang ulo ng maliit nilang anak na si Martin. Oo nga daddy, napakabait mo po. Pagsingit naman ni Martin habang naglalaro ito sa kanilang tabi. Nagkatingin na naman si Elizabeth at Alfie dahil sa sinabi ng kanilang anak at sabay natawa. Lumapit si Alfie sa kanyang anak at binuhat ito, sabay tinadtad ng halik. At ikaw naman Martin, napaka-cute mo talagang bata. Natatawang saad ni Alfie bago sila naghapunan ng sabay-sabay. Talaga namang wala nang hihilingin pa sa buhay si Alfie. Hindi man siya lumaki sa maalwang buhay, pero nakakakain naman sila 3 beses kada araw. At sa katunayan nga niyan ay nagawa pa siyang mapag-aral ng mga magulang niya sa kolehiyo. Ngunit, dahil sa isang malaking pagkakamali, ay nabuntis niya ang kasintahan niya noon na si Elizabeth. At bilang isang matinong lalaki, pinangako ni Alfie sa kanyang sarili at sa babaeng si Elizabeth na pananagutan niya ang kanyang ginawa at magiging responsable siyang tatay. Kaya naman bago pa manganak si Elizabeth ay nagpakasal muna sila bago tuluyang bumukod. Pero dahil nga hindi natapos ni Alfie ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ay nagkaroon sila ng problema ng kanyang magulang. Sa katunayan niyan ay ayaw naman talaga ni Alfie na mag-aral sa college. Kaya naman noong mabuntis niya si Elizabeth, ay tinignan niya ito bilang blessings in disguise. Nanghihinayang kasi siya sa tagal ng panahon ng pag-aaral niya sa kolehiyo. At sa halip ay mas gusto niya na lamang na bumuo ng isang business na kung saan ay kaysa 5 taon siyang mag-aral sa kolehiyo, mas maganda kung 5 taon niya na lamang mamasterin at pag-aaralan ang buhay ng pagiging isang businessman. Nang sa gayon ay sigurado siya na paglipas ng ilang mga taon ay malaki ang balik nito sa kanya. Ngunit dahil hindi nga naging maganda ang naging pagsasama nila ng kanyang mga magulang, ay kailangan munang patunayan ni Alfie ang kanyang sarili. Kaya ngayon ay nagtitiis siya sa isang trabaho hanggang sa makaipon ito at magkaroon ng kapital sa sinisimulan niyang negosyo. Kumusta ang araw mo ngayon mahal? Pagtatanong ni Elizabeth kay Alfie habang kumakain sila. Ngumiti naman si Alfie. As usual, ganoon na naman. Paulit-ulit lang naman yung ginagawa namin dun eh. Pero konting tiis na lang. 1 taon mula ngayon, kapag nakaipon na ako, sisimulan ko na yung matagal ko nang sinasabi sa yung business. Siguradong papatok yun.
puno ng enthusiasm na wika ni Alfie sa kanyang asawa. Lagi naman siyang sinusuportahan ni Elizabeth sa lahat ng mga desisyon niya. Basta, huwag mong papabayaan ang sarili mo ha. Kawawa kami ng anak mo pag may nangyari sa'yo. Bili ng babae sa asawa. Hinawakan naman ni Alfie ang kamay niya. Oo naman, hindi ko papabayaan ang sarili ko. Para sa inyo. Pagpapangako nito at pagkatapos ay bumalik na sa kanyang pagkain. Kinagabihan, habang natutulog si Martin, ay biglang napag-usapan ng mag-asawa ang tungkol sa magulang ni Alfie. Namimiss mo na sila no? Paunang tanong ni Elizabeth sa kanya. Nakatingin lamang na sumagot sa malayo si Alfie. Oo, maikling sagot nito. Bakit kasi hindi mo pa sila kontakin? Alam mo naman na hindi ka nila matitiis eh. Wika naman ni Elizabeth. Alam ko namang hindi nila ako matitiis. Yun yung dahilan kaya ayaw ko silang kontakin. Natatakot ako na baka sumusobra na ako. Masyado ko nang inaabuso yung kabaitan nila sa akin. Gusto ko sa susunod na kakausapin nila ako. Isa na akong mayamang businessman. May pagmamalaki na. Alam kong sobrang na-disappoint sila yung nabuntis kita. Malaki yung tiwala nila sa akin tapos yun yung nagawa ko. Kailangan kong patunayan ulit na karapat-dapat ako sa pagtitiwalang binigay nila sa akin noon. Sobrang nakokonsensya na ako sa nagawa ko. Mahabang litanya ni Alfie. Pero kahit naman sabihin mong pagkakamali yung nangyari sa atin, hindi naman ako nagsisisi na naipanganak ko yung isa sa pinaka-cute na bata sa mundong to. Wika naman ni Elizabeth habang hinihimas ang mukha ni Martin. Napatingin din naman si Alfie sa natutulog na si Martin. Oo nga, wala rin akong pinagsisisihan. Sadyang kailangan ko lang talagang ibalik yung tiwala sa akin ng mga magulang ko bago ko sila tuluyang kausapin. Yun yung plano ko. Sa araw-araw na pagpasok ni Alfie sa trabaho, naiiwan ang kanyang mag-ina sa kanilang bahay, kung saan dahil sa suporta ni Elizabeth ay tanging pag-aalaga lamang kay Martin ang kanyang ginagawa. Araw-araw niya rin kung paglutuan ang asawa niyang si Alfie. Sobrang laki ng tiwala niya sa mga ginagawa ni Alfie sa buhay at gusto niyang ipakita dito kung gaano niya ito sinusuportahan. Samantala, ang asawa niya namang si Alfie, sa kabila ng determinasyon niya na makaahon sa buhay, ay hindi pa rin nawawaglit ang takot sa kanyang isipan. Kung ano kaya ang mangyayari kapag hindi siya nagtagumpay sa kanyang ginagawa. Siguradong madidismaya ang asawa niya sa kanya at mapupunta lamang sa wala ang lahat ng pagsasakripisyong ginagawa nito sa kanilang pamilya. Ito ang nagiging determinasyon ni Alfie para magpatuloy sa trabaho araw-araw. Bukod sa kanyang mga magulang, gusto niya ring ipakita sa babaeng si Elizabeth na kaya niyang bigyan ito ng isang magandang buhay. Pero dito pa lang pala magsisimula ang pagsubok niya. Sa trabaho kasi ay walang naging kaibigan si Alfie. Hindi kasi maintindihan ng mga katrabaho niya ang kanyang gusto sa buhay. Ni hindi niya rin naisip na magkaroon ng kaibigan dito. Basta ang alam niya lang ay kailangan niyang makapagbigay ng pinansyal na pera para sa kanyang pamilya. Lahat ng sinasahod ni Alfie ay binibigay niyang lahat kay Elizabeth at para na rin sa pag-aaral ng kanyang anak na si Martin na noon ay malapit nang pumasok sa kinder. At dahil nga walang kaibigan sa trabaho si Alfie ay nagkaroon ng mga taong galit sa kanya. Walang kayang magtanggol kay Alfie dahil wala namang malalapit sa kanya doon. Kaya naman nagsimulang kumalat ang mga paninira tungkol sa kanya. Iniisip nila na mayabang si Alfie at mataas ang tingin sa sarili dahil ayaw nitong makisama sa kanila sa tuwing nag-iinuman sila. Kaya naman, para mapatalsik sa trabaho ay ginawa nila ang lahat ng paninira. At ang isa na nga doon ay binibigyan nila ng maraming trabaho si Alfie. Pinapasa nila sa lalaki ang mga trabahong dapat naman talagang sila ang gagawa. Hindi naman tanga si Alfie at nararamdaman niya na ganito ang ginagawa ng mga kasamahan niya sa trabaho. Pero iniisip niya na kung magtitiis lamang siya kahit saglit na panahon ay makakaya niya ang lahat ng mga ito at tinitignan niya ito bilang pagsubok lamang. Hanggang sa dumating ang isang malaking disgrasya sa pabrikang pinagtatrabahuan niya. Bigla kasi itong nasunog at halos matupok ang buong pabrika. Hindi alam ni Alfie kung ano ang kanyang gagawin. Ang una niyang inisip ay ang kanyang pamilya. Paano niya mabubuhay si Elizabeth kung wala na ang pabrikang pinagtatrabahuan niya? Pero guminhawa naman ang kalooban niya
nang malaman na ililipat sila sa ibang pabrika kung saan ay makakapagtrabaho pa rin sila. Pero laking gulat ni Alfie nang siya ang sisiyin sa nangyaring aksidente. Ayon kasi sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nagsimula ang apoy dahil sa naiwang kandila ng isa sa mga trabahador doon. At ang tinuturo ng mga trabahador na nakaiwan ng kandila ay ang lalaking si Alfie. Ano? Wala akong kandilang iniiwan dito. Bakit naman ako magdadala ng kandila? Gulat na pagdepensa ni Alfie sa kanyang sarili habang kinakausap siya ng may-ari ng pabrika. Alfie, huwag ka na nga magsinungaling pa. Pagsingit naman ng isa sa mga trabahador doon. Nakikita ka namin lagi. Nagdadala ka ng kandila. Naalala mo nakaraang linggo? May kandila ka sa bag mo, nakita namin. Ano naman gagawin mo doon? Mayabang na tanong nito sa kanya. Napaisip naman si Alfie kung bakit nagkaroon ng kandila ang bag niya. At doon niya naalala na nilagay ito ng kanyang anak na si Martin noong naglalaro ito isang gabi. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi niya intensyon na dalhin ng kandilang yon at lalong hindi siya nagsindi ng kandila sa pabrika. Pero hindi siya pinaniwalaan ng management, lalo na't nakitang ang apoy ay nagsimula sa pwesto niya. Pasalamat ka na lang Alfie at hindi ka namin kakasuhan. Pero sa ngayon, lahat ng sweldo mo nakaraang buwan, hindi namin ibibigay sa'yo. Pagkatapos nun, hindi ka rin mapapasali sa mga tao na ililipat namin sa ibang pabrika. In short, you're fired. Diretso ang wika ng manager ng kumpanya. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Alfie. Ngunit alam niya na wala rin namang mangyayari kaya naman tinanggap niya na lamang ang hatol sa kanya. Umuwi si Alfie noong araw na iyon ng pagod at malungkot. Ang isang buwan niya kasing pinaghirapang sahod ay hindi niya na makukuha pa dahil sa isang aksidente na alam niyang sinet up lamang siya at ginawa ng iba para siya ang masisi. Paano na si Martin? Naghihintay pa naman sila ng sahod ko ngayon. Naiiyak na wika ni Alfie habang bumabiyay at nakasakay sa bus. Napatingin naman si Alfie sa bintana at tila ba sumasabay ang panahon sa lungkot na nararamdaman niya. Unti-unti kasing bumuhos ang ulan at kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang madaming mga bagay na gumugulo sa isip niya. Paano kung tama ang mga magulang niya na sana'y nag-aral na lamang siya? Paano kung hindi niya mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa? Paano kung lumaki si Martin nang hindi man lang nagkaroon ng oportunidad na makapag-aral dahil sa mga maling desisyon niya? Gusto na sanang tapusin na Alfie ang lahat. Pero hindi niya pwedeng ibalita ito sa kanyang asawa na si Elizabeth na araw-araw ay sinusuportahan at tumaasa sa kanya. Sa gitna ng traffic ay bigla silang napahinto sa isang tambakan ng mga basura hanggang sa nagliwanag ang utak ni Alfie. Nakakita kasi siya doon ng mga truck na nagtatambak ng ilang mga sakong plastik na hinihintay lamang mabulok sa lugar. Anong gagawin nila sa mga plastik na yan? Curious na tanong ni Alfie sa kanyang isipan habang tinitignan ang sako-sakong mga plastik na naroroon. Grabe, ang dami namang mga plastik niyan. Lagi na lang tinatambak dyan. Sana naman gawan na ng paraan ng gobyerno yan, no? Napakabaho na eh. Biglang wika ng isa sa mga pasahero na nasa kabilang upuan ni Alfie. Oo nga eh. Araw-araw pag dumadaan ako dito, parami lang ng parami yung matambak ng basura dyan. Lalo lang nakakadagdag yan sa polusyon eh. Sagot naman ng kasamahan nito. Nang marinig ni Alfie ang kanilang usapan, ay tila ba ay nag-ilaw ang bumbilya sa kanyang utak. Agad siyang bumaba sa bus at pinuntahan ang tambak ng mga plastik. Doon ay nakakita siya ng mga tao at mga batang naglalaro sa lugar. Ay bata, anong ginagawa dito sa mga plastik? Pagtatakang tanong ni Alfie. Tumingin naman ang bata sa kanya. Wala po, pinaglalaroan lang po namin. Iniiwan po nila dito yan lagi tapos minsan inaanod na lang po kung saan-saan kapag umuulan. Nagbabara nga po yung mga kanal namin eh. Sagot naman ng bata sa kanya. Noong araw na iyon ay late na nang makauwi si Alfie na talaga namang ipinagtaka ni Elizabeth. Sa 3 taon na kasi nilang pagsasama ay ito lang ang kauna-unahang pagkakataon nang hindi umuwi sa tamang oras si Alfie. Ano na naman kayang nangyari sa lalaking yun? Wika nito habang nininervyos na dinadial ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang asawa. Alfie, sumagot ka. Ano bang nangyari sa'yo? Ang lakas ng kabog ng puso ni Elizabeth habang hinihintay na sagutin ng asawa niya ang telepono. Ngunit walang Alfie na sumagot. At sa katunayan nga niyan
ay hindi nag-ring ang kanyang cellphone. Hindi naman pwedeng iwan ni Elizabeth ang anak niya ng mag-isa sa bahay. Kaya naman wala na siyang magagawa kundi maghintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. 10:00 na ng gabi nang makauwi si Alfie. Agad siyang sinalubong ni Elizabeth. Alfie, bakit ngayon ka lang? Di ba dapat 5:00 pa ang uwi mo? Ninenervyos na tanong nito habang tinitignan kung nasa maayos lang ba na kalagayan si Alfie. Pasensya ka na mahal, nalubot kasi yung cellphone ko. May nangyari din sa pabrika namin. Pagbabalita nito sa asawa. Oh, anong nangyari? Pag-aalalang tanong naman ni Elizabeth. At doon ay kinuwento na nga ni Alfie kung paanong nasunog ang kanilang pabrika. Paano yan, Eddie? Wala ka ng trabaho? Pag-aalalang tanong pa ni Elizabeth. Napakamot naman ng ulo si Alfie. At sa kauna-unahang pagkakataon ay sasambitin niya ang mga salitang pagsisinungaling sa asawa. Hindi. Alam mo, sa totoo nga niyan, pinangako kagad ng boss namin na malilipat daw kami sa kabilang pabrika para tuloy-tuloy pa rin daw yung trabaho namin. Tila ba bumabaliktad ang bituka ng lalaking si Alfie dahil sa pagsisinungaling niya sa kanyang asawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin niya yon. Pero hindi pa rin naman naalis ang pag-aalala sa mukha ni Elizabeth. Buti hindi ka nadami sa sunog. Buti nakatakas kayong lahat. Dagdag nito sa asawa. Oo, hindi namin napansin yung sunog pero palabas naman na kaming lahat nun. Lunch break namin yung nagsimula yung apoy. Kaya walang nadami sa sunog. Pagbabalita nito kay Elizabeth. At pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit ni Elizabeth. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag nawala ka. Salamat sa Diyos at iningatan ka niya. Naiiyak na wika nito habang nasa bisig ng asawa. Nadudurog naman ang puso ni Alfie dahil kailangan niya magsinungaling kay Elizabeth. Ayaw niya kasing madismaya ito at lalo lamang mag-alala sa mga nangyayari sa kanyang trabaho. Masaya naman si Alfie na wala na siya sa trabahong iyon dahil hindi na rin gusto ang mga taong nakakasama niya doon. Pero ngayon, nasa panibagong yugto siya ng kanyang buhay kung saan ay sarili niya lamang ang nakakaalam sa kung ano talaga ang nangyayari. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kailangan niyang sarilinin ng lahat na kahit kay Elizabeth ay hindi siya pwedeng magsabi. Sa paglipas ng mga araw, paunti-unti nang napapansin ni Elizabeth na laging umuwi ng late ang kanyang asawa at pumapasok ito ng mas maaga. Kaya naman, hindi niya nagawang tiisin pa ang kanyang nararamdaman at kinompronta niya na si Alfie. Alfie, sabihin mo nga sa akin, may tinatago ka ba? Diretsahang tanong nito sa asawa nang makauwi na naman ito ng late isang gabi. Halata naman sa itsura ni Alfie na pagod ito at halos puro uling ang kanyang buong katawan. Ha? Wala akong tinatago sa'yo. Pagtatakang sagot naman ni Alfie sa kanya. Baka sa mukha ni Alfie na sincero ang pagsagot niya. Kilala din naman siya ni Elizabeth kapag nagsisinungaling ito. Bakit lagi kang umuwi ng late? Ni hindi mo na nga kami nasasabayan ng anak mo na kumain ng hapunan. May problema ba? Lahat naman pwede mong sabihin sa akin ah. Dahil sa mga sinabing ito ni Elizabeth, ay sobra nang nakokonsensya si Alfie. Gusto niya nang sabihin ng totoo sa kanyang asawa na wala na siyang pera at matagal na siyang tanggal sa trabaho. Pero bago pa makapagsalita si Alfie, ay biglang kumulo ang tubig na pinapainit ni Elizabeth. O siya, halika na muna. Magkape ka muna sa loob. Halatang pagod ka. Sagot nito habang pinupunasan ng mga braso ng asawa. At saka bakit ganito? Parang ang dumi-dumi mo yata laging umuwi ngayon. Pag may problema mahal, pwede ka namang magsabi sa akin. May hingin na pagpapayo niya sa asawa. Hindi maintindihan ni Elizabeth ang kanyang nararamdaman. Nagtitiwala siya sa mga sinasabi ni Alfie, pero nakakaramdam talaga siya ng kakaiba. Alam niya na hindi siya magagawang lokohin ng kanyang asawa. Kaya naman nag-isip siya ng plano. Isang plano kung paano malalaman kung saan nga ba nagpupunta si Alfie sa tuwing late na ito kung umuwi. Kaya naman kinabukasan, hinagkan at hinarikan muli ni Elizabeth ang kanyang asawa bago ito pumasok sa trabaho. Magpapagabi ka na naman ba? Tanong nito sa asawa. Hindi naman nakaimik pa si Alfie. Susubukan kong tapusin agad yung trabaho ko ngayong araw para makauwi ako ng maaga. Sagot naman ni Alfie nang may malaking ngiti. Mahal na mahal talaga ni Elizabeth si Alfie at nararamdaman niya ito sa tuwing nakikita niya ang lalaki na nagsusumikap sa buhay para sa kanila.
Nakakonsensya si Elizabeth dahil ayaw niyang mag-isip ng kung anumang masama sa asawa niya. Alam niya kasi kung gaano ito kasensero at mapagmahal na tatay. Pero hindi rin naman siya pinapatulog ng mga tanong sa kanyang isipan. Bakit bigla na nga lang bang umuwi ng gabi si Alfie? At napakadumi pa nito. Kaya naman, pinakausapan niya muna ang kanyang ate na ipaalaga ang anak niyang si Martin doon. At pagkatapos, ilang mga sandali nang makaalis na si Alfie, ay palihim siyang sinundan ni Elizabeth. Tama ba itong ginagawa ko? Paano kung may malaman ako tungkol sa kanya na hindi ko kakayanin? Bumalik na lang kaya ako? Pagninilay-nilay ni Elizabeth habang nakaupo sa pinakalikurang bahagi ng bus at pinigmamasdan ang likuran ng kanyang asawa. Habang tinitignan ni Elizabeth si Alfie ay naaawa siya dahil halatang antok pa ito at halos makatulog na ito ng tuloy-tuloy sa bus. Pero nakita niya rin na nilalabanan ni Alfie ang kanyang antok at pilit na ginigising ang kanyang sarili. Napakabuti niya talagang asawa. Wika ni Elizabeth sa kanyang isipan. Nangangamba man noong una pero pinagpatuloy pa rin ni Elizabeth ang pagsunod sa kanyang asawa. Unti-unti nang dumami ang mga katanungan sa isip niya nang mapagtanto na ang bus na sinakyan nila ay hindi papunta sa pinagtatrabahuang pabrika ng asawa. At sa halip ay bumaba si Alfie sa hindi pamilyar na lugar. Hinintay niya muna na bumaba ng tuluyan si Alfie bago siya sumunod dito para na rin hindi siya mapansin ng lalaki. Pero laking gulat ni Elizabeth nang pumasok si Alfie sa isang madilim na iskinita. Anong ginagawa niya doon? Tanong nito habang paunti-unting nawawala sa paningin niya si Alfie. Nakakatakot ang dinaanan ni Alfie na iskinita na maging si Elizabeth ay halos hindi kayang ihakbang ang kanyang mga paa para sundan ng lalaki. Pero tinapangan niya ang loob niya. Natatakot man ay kailangan niyang malaman kung ano nga bang tinatago ni Alfie sa kanya. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na naglihim sa kanyang lalaki at nangangati ang buong katawan niya na malaman kung ano ba ang bagay na kinatatakot na sabihin ng kanyang asawa. Nang makapasok siya sa iskinita, ay laking gulat niya nang makita na nakahubad ng pang-itaas na kasuotan si Alfie at nagbubuhat ng ilang mga sako ng plastik. Anong ginagawa niya dito? Bakit dito siya nagtatrabaho? Pagtatakang tanong niya sa isipan. Pero nang lalapitan niya na sana ang kanyang asawa, ay napansin niya na wala itong mga kasama at napakasangsang ng amoy ng lugar na iyon. Gusto niya munang pagmasdan ng ilang mga sandali kung ano pa ang gagawin ni Alfie. Pero sa loob ng 30 minutong paghihintay niya, ay paulit-ulit lamang ang ginagawa ni Alfie. Kumukuha ito ng mga plastik na bote at inilalagay sa isang sako. Paulit-ulit niya itong ginagawa hanggang sa tuluyan ng mawala ng pasensya ang babaeng si Elizabeth sa panonood. Huwag mong sabihin, nagiging basurero na yung asawa ko. Napakalayo ng pangarap niya. Hindi ito maaari. Hindi makapaniwalang bulong ni Elizabeth sa kanyang isipan. At sa wakas, makalipas ang 1 oras ay tuluyan na siyang nilapitan ni Elizabeth. Alfie, may hinahong pagtawag ni Elizabeth sa lalaki. Nagulat naman si Alfie sa kanyang nakita. Elizabeth, anong ginagawa mo dito? Pagtatakang tanong niya. Alfie, ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. Anong ginagawa mo dito? May hinahong pagbabalik ng tanong ni Elizabeth sa kanya. Napayuko naman si Alfie. Hindi to tulad ng iniisip mo. May plano ko. Malaki yung plano ko. Nakikita mo tong mga plastik na to? Tura ni Alfie habang pinapakita ang sako-sako ng mga plastik. Ito yung mga plastik na magpapayaman sa atin. Alam mo, tinatapon lang daw lahat ng plastik sa lugar na to. At hinahayaan na lang na mabulok. May naisip akong plano kung paano ko ito mapapakinabangan ulit. Patuloy na pagpapaliwanag ng lalaki. Nakatingin lamang sa kanya si Elizabeth nang walang emosyon. Ang akala ko ba nagtatrabaho ka pa rin sa pabrika? Diretsuhang tanong ni Elizabeth na halatang pag-aawa sa kanyang muka. Muli namang napatingin sa malayo si Alfie. Tinanggal nila ako. Siniraan ako ng mga trabaho ko na ako daw yung nagsimula ng sunog. Hindi naman talaga ako. Madiin na saad ni Alfie habang pinipigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dagdag pang tanong ni Elizabeth. Tumingin naman si Alfie sa kanya. Kasi hindi ko kaya.
Hindi ko kayang makita na madidismaya ka sa mga nangyayari sa buhay ko. Ang dami kong pangako sa inyo. Sobra ka kung suportahan ako. Hindi ko kayang makita kang malulungkot dahil lang sa bigo ako. Bigo ako sa buhay na ito. Bigo ako na bigyan kayo ng magandang buhay ng anak kong si Martin. Pero bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Pangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para makaangat tayo sa buhay. Maniwala ka lang sa akin. Alam kong napapagod ka ng suportahan ako. Alam ko na ayaw mo na. Pero hindi na napagpatuloy pa ni Alfie ang kanyang pagsasalita nang bigla siyang yakapin ni Elizabeth. Malagkit ako. Huwag mo akong yakapin. Naiiyak na wika ni Alfie. Pero lalo lamang hinigpitan ni Elizabeth ang pagkakayakap sa kanya. Alfie, hindi ka bigo. Isa ka mabuting asawa at tatay sa anak natin. Lahat ginagawa mo para sa amin. At yun ang pinakamalaking tagumpay sa buhay na to. Huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa iyo na hindi ako magsasawang suportahan ka sa lahat ng ginagawa mo. Nandito lang ako palagi. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Puno ng pagmamahal na wika ni Elizabeth at hindi niya na napigilan pa ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi naman nakapagsalita si Alfie. Maya-maya ay katulong niya na si Elizabeth na namumulot ng mga bote at inilalagay sa sako. Hindi ka pa ba uuwi? Pag-aalalang tanong ni Alfie sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pinaalaga ko muna yung anak natin sa kapatid ko. Tulungan muna kitang matapos lahat ng to. Saad naman ni Elizabeth nang nakangiti. Wala nang pakialam pa ang babae kung ano ang iisipin ng ibang mga tao sa kanya o sa kanyang asawa. Basta ay malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa. Ano palang balak mong gawin sa mga plastic na to? Curious na tanong ni Elizabeth habang tinutulungan siya sa pagsako ng mga basura. Gagawin kong mga furniture, mga upuan. Kailangan ko lang makaisip ng paraan kung paano ko gagawin yun. Pero may napanood ako sa internet. Yung mga plastic, ginagawa nilang hollow blocks. O di naman kaya ay mga lamesa. Wala akong puhunan. Kailangan ko lang ng oras at skills. Sa umpisa lang to mahirap pero alam ko nakakayanin ko to. Determinadong sagot naman ng lalaking si Alfie. Ngumiti naman sa kanya si Elizabeth at nagpatuloy sa pagpupulot ng mga plastic bottles. Sa loob ng 3 buwan na pagtatrabaho ni Alfie at sa mga idea na tila ba'y sumasabog sa kanyang utak, sa wakas, unti-unti nang nagbunga ang kanyang paghihirap. Di kasi tulad ng inaasahan niya na furniture at mga upuan lamang ang kaya niyang gawin. Sa isang iglap lamang ay tila ba bumuhos ang biyaya sa kanyang buhay. Maging kasi ang mga pagawaan ng bisikleta at iba't iba pang mga pabrika na kinakailangan ng plastic ay naging kapartner niya sa negosyo. Nakahanap na rin siya ng mga taong magtatrabaho para sa kanya at mga lugar kung saan niya pwedeng makuha ang mga plastic bottle na hindi na pinapakinabangan. Makalipas lamang ang 2 taon ay tuluyan ng lumago ang negosyo ni Alfie at nakilala na siya sa kanilang lugar bilang bagsakan at paggawaan ng mga plastic na bagay. Lalo lamang tumaas ang reputasyon niya dahil sa mga kalidad na produktong inilalabas niya sa masa. Sabi ko naman sa'yo, kakayanin mo eh. Ngiting wika ni Elizabeth habang kumakain sila kasama ang kanyang anak na si Martin at asawang si Alfie. Tumingin naman si Alfie sa kanya ng puno ng pagmamahal. Salamat at nagtiwala ka sa kakayanan ko. Mahal na mahal kita. Wika nito habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Daddy, Mama, pwede bang kumain muna tayo? Mamaya na kayo maglambingan. Pagsingit naman ni Martin na nagdulot para matawa na naman ang dalawa. Gumandaman ang buhay ng lalaking si Alfie kasama ang kanyang asawa at anak ay hindi naman ito nakakalimutan ang pinakadahilan niya kung bakit gusto niyang may mapatunayan sa buhay. Ito ay para maibalik ang tiwala ng kanyang mga magulang. Kaya naman noong kaarawan ni Alfie, ang una nilang binisita bilang pamilya ay ang mga magulang nito na masaya naman silang sinalubong. Bakit ngayon ko lang pumunta dito? Pag-aalalang wika ng nanay niya na si Jama. Niyakap naman siya ni Alfie kaagad dahil matagal niya nang namisa ang kanyang mga magulang. Ang akala namin hindi ka na babalik. Saad naman ng tatay ni Alfie. Pasensya na po kayo. Kailangan ko lang po talagang patunayan yung sarili ko para maibalik po yung tiwala ninyo. At ngayon, kaya ko na pong ibigay sa inyo yung maalwan na buhay na matagal ko nang pinapangarap. Ikaw pa,
Hindi mo na po kailangan magtrabaho. Ako na pong bahala sa inyo. Ngiting pagbabalita ni Alfie. Masayang-masaya naman ang mga magulang niya sa kanyang pagbalik. At kasama ang pamilyang binuo ni Alfie ay masaya silang naghapunan ng magkakasama.